mag-unbox tayo ngayon ng handheld portable wireless vacuum cleaner galing sa Perismith, Philippines. So nakuha natin ito sa Shopee during the 11/11 super sale. Ang halaga nito ay nasa 2,000 pesos. Isa siya sa mga mas mahal na basic wireless vacuum cleaners. Pero pinili ko siya mainly because of two things. One, gusto ko yung head na parang flat at malapad, which for me is important when using your vacuum cleaner. Kasi ang objective natin, okay, unahin natin sa objective. Ang gusto ko kasi is para siyang walis. Diba? Para sa akin, ang vacuum cleaner, the more lightweight it is, the better. At ayun nga, gusto ko ng parang walis na magaan. So yun yung second reason. According dun sa product page nitong Perismith Philippines, meron siyang award for innovation or design award. Hindi natin alam kung legit, pero supposedly na lightweight itong portable vacuum cleaner. Actually, may third reason pa. Kahit pa paano mukhang legit itong brand na Perismith at meron siyang sariling store. So we can now see the model number and the model name. This is Extreme Series XS20 cordless handheld vacuum cleaner. Ayan, yan pala ang tawag niya. So the reason like I said, the reason that I wanted a vacuum cleaner is because gusto ko para siyang walis. Ayoko nang may cord. So kahit mas mahal ng konti yung cordless, kumuha tayo. And sa research ko, yung range ng mga cordless vacuum cleaners, yung pinaka basic ones, no, nagre-range siya ng mga 1.3 to 1.6. So ito nasa 2,000. Mas mahal na konti, pero sana mas maganda yung quality at sana naman magaan. Yun talaga yung habol natin. Okay. Nandito na yung kanyang pinaka-tube. Ganda, no? Yung pagkakayari. Made of aluminum. And it's very light. Another tube. Ito yung pinaka-head. Ayan, yun yung habol natin. Gusto ko ng malapad. Or rather, ano ba to? Wide? Tama, malapad. And rotate siya. Paganyan at paganyan. Okay. Meron siyang isa pang attachment sa mga singit-singit. Medyo yung plastic niya, yung yari niya dito, build quality isn't that good, parang cheap. Mumura yung plastic, no, yung feel. Pero ang maganda dito is nakakabit itong brush. So, hindi mo na siya kailangan tanggalin. Kung gusto mong may brush, iangat mo lang siya pag ganyan. Kung ayaw mo naman, pwede mo siyang ibalik. Ganyan. So hindi siya mawawala basta-basta. Iba kasi detachable eh. At ito yung pinaka charger. I guess you can use the AC outlet to charge it. Ito yung pinaka head ng ating ito yung pinaka makina niya. So tinanggal natin yung kanyang parang vacuum area. At meron siyang multiple filters, which we can see right here. Yung
pagkakayari niya, made of very cheap materials. So sana magtagal. Yung isa sa mga filters, meron siyang ganyan, tapos meron ding pad. I have to check later on kung merong nabibiling replacement. Pero sa experience ko, tumatagal naman ito. Hugasan mo lang talaga. Yun lang, no? Baka in case magka-problem, halimbawa na lang na napunit, maganda yung may mabibili kang replacement. Okay, so balik na natin. So ganun lang siya, no? Mukhang pinapasok lang talaga siya. Tapos ilalak mo siya here. Subukan natin. Dalawa yung level ng suction. There's low and high. And according to the product page, 18,000 PA yung suction niya. Hindi natin alam kung gaano katotoo. So we have a few materials right here. Tatry natin siyang pick upin gamit ang ating vacuum cleaner. Ma-pick up yung ating wireless headset. Try natin ito. Power bank. Okay, tasan natin. Next, high level. Ayan, medyo kinakaya niya yung wireless headset. Yun lang, hindi kasi siya even surface at maliit lang yung surface area niya. Otherwise, it would have been able to pick up our headset. Try natin yung power bank. Hindi. Ayan. Medyo nahihigop niya, no? Ayan. Yung kandila. Remote control. Subukan natin. Kaya ba? Ayan. Cellphone. Yes. Medyo malaki-laki yung area ng cellphone kaya napipick up niya. According to our scale, it weighs almost 760, so 759 grams, 69. Nice. This one is lighter, 67, 246 grams, so 1.15 kilos total. Pero kung ito yung gagamitin mo, which is only 50 grams, wala pang 1 kilo. Ayan. Okay, you just push this in. Then you push this. Tapos ito, papasok mo lang din. Ayan. Nakifeel ba natin yung hangin? O nararamdaman natin yung pressure. Pa? Okay, medyo may konting naiiwan siguro dahil malalaki yung ating mga coffee grinds.
So ngayon, tatry natin yung mas malakas na setting. So ayan, successful yung ating test at makikita natin sa loob na nandito na ipon yung mga coffee grinds at tea leaves na ating hinigop. So pwede na ulit tayong gumawa ng drinks, char. Ayan. Ulitin natin. So ngayon naman gagamitin natin itong isang attachment para mas visible yung pag-collect or paghigop nitong vacuum cleaner natin. Turning it on. This is at the lowest setting. Ayan, so malakas yung kanyang suction. So, reviewin natin. Cleaning power and suctioning capabilities nitong Perry Smith Extreme XS 20 series vacuum cleaner. Okay na okay, malakas ang kanyang suction. Pagdating naman sa build quality, yung pinaka main na assembly is, I would say, okay na siya. Maganda yung, I like this logo na medyo metallic at mukha siyang classy dahil yung meron siyang red accent na ginagamit dito sa kanyang pinaka pipe. Yun nga lang, pagdating sa pinaka assembly head, parang dito na tayo tinipid. Yung plastic nito medyo cheap yung quality at lalo na dito kitang kita na hindi ganun ka pulido yung pagkaka-machine ng plastic na ito. May mga sharp edges dito at yung plastic niya ay talagang mumurahin quality plastic. As of the moment, hindi ko pa natatry i-fully discharge itong device na ito, so wala akong masasabi sa kanyang battery life. So susubukan na lang natin i-update sa description or sa comments once meron na tayong information. Pero yung pinakayo ko lang dito ay yung kanyang charger dahil it uses this one. Okay. Mas maganda sana kung naka USB, kahit Type-C or micro USB man lang, para kahit paano mas madaling mahanapan ng charger ito, lalo na kung habol natin ay portability. So yun lamang. Meron ba kayong tanong tungkol sa Extreme Series XS20 Portable Cordless Vacuum Cleaner? Kita-kits na tayo sa comments. Hanggang sa susunod. Paalam.